Showtime lalong nalampaso at nangulelat dahil dito. Eat Bulaga muling niyanig ang noontime. Talaga namang muli na namang niyanig ng Eat Bulaga ang noontime, dahil sa dami ng mga pasabog na nangyari. Una na nga dyan, ay ngayong Sabado nga December 13, ay sinelebrate nga ng mga Dabark ads ang birthday ni Alan Kay sa Eat Bulaga, na kung saan ay kinatuwaan pa nga ng Team Studio ang cake ng Team Barangay, bago nga makarating sa studio. Samantala, talaga namang hinangaan noong Biyernes December 12, ang husay ng team ni SQ Sam at Wally Bayola bilang ninong at ninang, na kung saan ay hindi na lang tayo dinala sa future ng 2099, kundi pinahanga din ng marami dahil hindi nga nag-break ng character si Wally, lalo na nga si SQ Sam habang kumakanta. At ngayong Sabado nga, December 13, ay pinatawa at pinahanga naman tayo ng father and daughter performance ni Ninong Jose at Ninang Shane, bilang Billy Ray Cyrus, at Miley Cyrus. Na kung saan ay may import pa nga sila dito na mga singing queens. Ngayong Sabado din nga, ay napanood na rin ang special na pagbabalik segment ng Eat Bulaga, na kung saan ay ang Salute to Talent 2025. Na kung saan, ay talaga namang mga bigatin ng mga judges dito, gaya nga ni Moy Ortiz, Kule Desma, at ang pagbabalik ni Jaya sa Eat Bulaga, na matatanda ang naging Dabark ads mula noong 1997 hanggang 1999. Na nakabisita na rin naman sa Eat Bulaga noong September 2025. At ang nanalo nga bilang second runner-up ay si Irish Joy Loreto na may average score na 96% at mag-uuwi ng 100,000 pesos. Ang nanalo naman bilang first runner-up ay si Johanna Antoinette Rosita, na may average score na 96.67% at mag-uuwi naman ng 200,000 pesos. At ang nanalo naman bilang grand winner ay si Ensign Dayan Angeli Vergoza na may average score na 99.67% at mag-uuwi naman ng 300,000 pesos plus package tour to South Korea. At may 50,000 pesos naman ang mga hindi nanalo. Samantala, muli na namang naramdaman ang lakas ng Eat Bulaga, na kung saan ay isang linggo na namang naramdaman ang lakas nito sa noontime. Pero, bago nga natin pag-usapan yan, ay balikan muna natin ang pinakita din namang lakas ng Showtime noong December 1, hanggang December 6, o ang mga araw na nakabalik ang dalawang YouTube channel ng ABS-CBN, na nakabalik nga ng gabi ng December 1, 2025. Na kung saan, ay makikita ngang biglang lumakas ang Showtime, na makikita ngang umabot ang pinakamataas nito ng mahigit 100k, at ang pinakamababa naman noon ay mahigit 77k. Pero syempre, kahit nga biglang lumakas ang Showtime, ay hindi pa rin naman ito nagawang matapatan ang Eat Bulaga. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, kung noong unang linggo ng December ay may mga araw na umabot nga ng mahigit 100k ang pinakamataas na dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime, ay ngayong pangalawang linggo naman ng December, ay kapansin-pansin naman ang pagbalik ng Showtime, sa laging views nito mula pa nga noong sinimulan nating gawin ito, mula pa noong 2024.
Dahil sa katunayan nga, ay mula pa nga noong Lunes December 8, 2025, ay makikita nga ang laki ng lamang ng Eat Bulaga sa Showtime, na makikita ngang may mahigit 111k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 79k, ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Martes naman December 9, 2025, ay umabot naman ng mahigit 119k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras ay makikitang umabot naman ng mahigit 71k, ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Miyerkules naman December 10, 2025, ay makikitang umabot naman ng mahigit 113k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at makikitang umabot naman ng mahigit 62k, ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Huwebes naman December 11, 2025, ay umabot naman ng mahigit 117k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras, ay makikita namang umabot naman ng mahigit 68k ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. At noong Biyernes naman December 12, 2025, ay makikitang umabot naman nga ng mahigit 117k, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 54k ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Na kung saan, ay makikita ngang biglang bumalik, o mas naging mababa pa nga ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime, na makikita ngang isang linggong bumagsak ang views, o dami ng nanood dito. Hindi nga lang yan, dahil ngayong Sabado naman December 13, 2025, ay hindi pa rin nga kinaya ng kalaban ng lakas ng Eat Bulaga, dahil sa katunayan nga, ay umabot nga ng mahigit 119k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga ngayong Sabado December 13. At sa kaparehong oras, ay makikitang may mahigit 56k naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Na kahit nga isama pa ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network na umabot naman ng mahigit 18k, ay aabot nga lang ito ng mahigit 74k. Na makikita ngang kahit dalawang YouTube livestream na nga ng Showtime ang pinagsama, ay hindi pa rin nga ito sapat para matapatan ang lakas ng Eat Bulaga. Dahil kung isasama naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5, na umabot naman ng mahigit 15k, ay aabot na nga ito ng mahigit 134k, na lalo nang ang tambak ang Showtime dito. Hindi nga lang yan, kahit nga isama pa ang pangatlong YouTube livestream ng Showtime sa ABS-CBN Entertainment, na umabot naman ng mahigit 38k, ay aabot naman nga ito ng mahigit 112k, na kulang pa rin nga kung ikukumpara sa dalawa lang na YouTube livestream ng Eat Bulaga. Na talaga namang muling pinatunayan ng Eat Bulaga kung sino ang hari ng noontime. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?